Ang usapin tungkol sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea ay madalas nakasentro sa palitan ng pahayag ng Pilipinas at ng China sa tunay na nagmamay-ari ng nasabing teritoryo. Laman ng mga balita ang pag-atake ng China sa ating mga mangingisda at barko sa Ayungin at Panatag Shoal sa pamamagitan ng water cannon. Ang mga insidenteng to ang nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea at iringan ng mga bansang may interes sa karagatang ito. Upang mas madaling unawain ang usaping ito, at makapag-ambag ang karaniwang Pilipino sa kampanya sa pag-giit ng ating karapatan sa West Philippine Sea, nararapat na mabigyang linaw ang mga terminong napapaloob sa isyong ito. Simulan natin ito sa pagkilala sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang UNCLOS ay isang komprehensibong kasunduan na nagtakda ng mekanismo sa pagresolba ng alitan ng mga bansa patungkol sa mga nasasakupang katubigan. Ang UNCLOS ay nagtakda ng mga maritime zones upang matukoy ang hangganan ng soberanya ng mga estado sa mga katubigan. Ang maritime zones ay nasusukat mula sa mga baselines. Ang baseline ay sinusukat mula sa pinakalabas na natural na isla na inookupa ng mga tao. Ito ay nagsisimula sa baybayin ng kalupaan base sa tinatawag na low tide elevation. Ano-ano nga ba ang mga maritime zones na ito sa ilalim ng UNCLOS? Una ay ang territorial sea na matatagpuan 12 nautical miles mula sa baseline at bahagi ng tinatawag na sovereign territory. Ibig sabihin, ang isang bansa ay may buong pagmamay-ari at karapatan sa maritime zone na ito. Ang areang ito ay napapailalim sa mga batas ng estadong nakakasakop nito. Ngunit, ang mga barkong naglalayag mula sa ibang bansa ay maaaring dumaan dito base sa doktrina ng innocent passage o tuloy-tuloy na pagdaan na hindi nakakagambala sa panloob na katubigan. Paglagpas ng 12 nautical miles hanggang 24 nautical miles ay ang tinatawag na contiguous zone, kung saan ang bansang malapit dito ay may limitadong jurisdiksyon para sa imigrasyon, kalakalan at iba pa. Sa areang ito, ang isang bansa ay mayroon na lamang karapatang pangsoberanya o sovereign rights. Ibig sabihin, wala na itong full ownership sa maritime zone na ito, bagamat maaari nitong gamitin at pakinabangan ang yaman mula rito. Ang contiguous zone ay bahagi ng mas malaking maritime zone na tinatawag na Exclusive Economic Zone o EEZ. Ang EEZ ay 200 nautical miles mula sa kalupaan at ang isang bansang malapit rito ay mayroong eksklusibong sovereign rights sa areang ito ng karagatan. Sa ilalim ng UNCLOS, ang isang bansa ay maaaring magsagawa ng pagsasaliksik at paggamit, konserbasyon at pamamahala ng mga yaman sa loob ng kanyang EEZ, kabilang ang pagdiskubre ng enerhiya mula sa tubig, langis at hangin, at kabuuang preserbasyon ng bahaging ito ng karagatan. Paglagpas ng EEZ hanggang 100 to 150 nautical miles ay ang Extended Continental Shelf, kung saan ang isang bansang pinakamalapit rito ay mayroon pa ring sovereign rights. Sa bahaging ito ng karagatan, ang isang bansa ay may karapatang diskubrihin at gamitin ang likas na yamang matatagpuan dito. Ang Extended Continental Shelf ay bahagi na ng high seas, kung saan ang mga yamang dagat paglagpas ng ECS o ang tinatawag na the area ay bukas para sa lahat ng mga mamamayan sa mundo. Ang Pilipinas ay may tinatawag na archipelagic baselines na base sa pinakalabas na bahagi ng ating kalupaan. Ito ay natukoy sa pamamagitan ng Republic Act No. 9522 na ipinasa noong 2009 upang masigurong tumutugon ang ating baselines sa itinakda ng UNCLOS. Ano ang pagkakaiba ng soberanya at karapatang pangsoberanya? Ayon sa mga eksperto, ang soberanya ay tumutukoy sa kapangyarihan ng isang estado sa isang teritoryo kung saan siya ay makakapagpatupad ng sariling batas. Ang karapatang pangsoberanya naman ay tumutukoy sa pribilehiyo ng estado sa isang bahagi ng teritoryo, kagaya halimbawa ng Exclusive Economic Zone. Ang pagkakaibang ito ay mas madaling ipinaliwanag ni Professor J. Batong Bakal, isang maritime expert. Ayon sa kanya, ang soberanya ay maihahalin tulad sa isang ari-arian kung saan mayroong buong karapatan ang may-ari na gamitin, pamahalaan at sirain. Ang karapatang pangsoberanya anya ay mahahalin tulad sa pagrerenta ng ari-arian, kung saan ang nagrenta ay maaaring gamitin ang naturang ari-arian, ngunit dapat niya din itong protektahan bagamat hindi niya ito pag-aari. Sa ilalim ng internasyonal na batas, ang bawat bansa ay may absolute sovereignty sa kanyang territorial sea. Yun yung 12 nautical miles mula sa kalupaan.
at meron lamang itong sovereign rights sa teritoryo paglagpas ng 12 nautical miles hanggang ECS. Maliwanag mula sa natalakay na ang mga pinag-aagawang isla sa West Philippine Sea ay nasasakop ng EEZ ng Pilipinas at ang ating mga mangingisda at mga autoridad kagaya ng Coast Guard at Navy ay hindi maaaring pagbawalan ng China na maglayag dito sapagkat malinaw na hindi ito bahagi ng kanilang territorial sea. Kung pagbabasihan ng mga maritime zones na itinakda ng UNCLOS, ang mga inaangkin nitong isla sa West Philippine Sea ay bahagi na ng high seas base sa pinakalabas nilang kalupaan kung kaya't lagpas na ito sa kanilang territorial sea. Ang paggiit ng karapatang soberanya ng Pilipinas sa mga isla sa West Philippine Sea ay pinanigan ng Arbitral Tribunal noong July 12, 2016 kung saan sinabi nito na labag sa batas ang 9-dash line, reclamation at iba pang gawain ng China sa EEZ ng Pilipinas. Desisyon na ayaw tanggapin ng China kaya't patuloy ang pagtataboy nito sa ating mga mangingisda at barko sa West Philippine Sea. Mahalaga ang West Philippine Sea hindi lamang para sa malayang pangingisda para sa mga Pilipino, kundi para sa maayos na kalakalan sa mundo. Ang tensyon dito ay maaaring makahadlang sa malayang paglalayag at kalakalan at makasira sa pandaigdigang kapayapaan. Malinaw na ang Pilipinas ay may sovereign rights sa West Philippine Sea dahil bahagi ito ng itinakdang EEZ nito ayon sa UNCLOS. Ayon kay dating Justice Antonio Carpio, ang gobyerno ng Pilipinas ay may tungkuling protektahan ang sovereign rights natin dito. Ito ay pinagtibay ng Article 12, Section 2 ng ating konstitusyon. Mayroon tayong eksklusibong karapatan sa mga yaman sa ating EEZ at hindi ito maaaring ipagkait ng China. Ipaglaban natin ang sovereign rights na ito at makibahagi sa pagpapakalat ng tamang kaalaman tungkol dito. Makibahagi sa mga hakbang sa paghahanda upang depensahan ito mula sa mga nagtatangkang angkinin ang likas na yaman mula rito. Napatunayan ng ating mga bayani na hindi tayo malulupig ng dayuhan sa anumang laban. Ang hamon sa atin ay ipaglaban ang panalong ito para sa ating kasarinlan. Ipakita natin sa mundo na alam natin kung ano ang atin at kung hanggang saan ang mayroon tayong karapatan na gamitin at pagyamanin. Gawin natin ito para maipagtanggol ang ating teritoryo at karapatan. Masigurong mayroong likas na yaman na masisilayan ng susunod na henerasyon at bilang sinserong kontribusyon sa pagsulong ng kapayapaan sa internasyonal na pamayanan.